make yourself comfortable at ihanda natin ang ating mga puso at ating mga isip, of course, sa mga revelations and teachings ni Lord sa atin sa umagang ito. And bago po tayo tuluyang magsimula sa ating pag-aaral, pakibati naman po muli ang inyong katabi na magandang umaga. Sige po, pakigilit ang inyong katabi, ang inyong neighbor, good morning. At kahit hindi masyado maganda ang iyong gising, at naman natin na mabuti ang Diyos at may kakayanan siyang gawin lahat ng bagay na maganda. Kaya naman, magtiwala tayo sa kung ano kaya gawin ni Lord at sa hindi kung sa kaya gawin ng tao dahil yung tao may limitasyon yan, may kahinaan. Pero yung kakayanan ng Lord, everlasting. Amen po? Kaya naman pinandaan natin ating mga puso and of course ang ating mga isip para po sa mga katuroan na ibabahagi sa atin. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Kuya Alan Fernandez. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating tagapagsalita this morning. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen. Teka na po ah. Makapaglabas ng church eh. Ang paningin nyo ano na, purple na. Ayan. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Naranasan po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Nakakahingal pala. Nakakahingal. Ngayon na lang ulit ako umugtog na ako magsasalita. Pasensya na. Naabot ko lang yung hininga ko. Purihin ng Panginoon. Alam po natin na napakabuti ng Panginoon at binigyan tayo ng panibagong umaga, panibagong buhay. Amen po ba? Amen. Siguro naman, hindi na tayo nagkamali ng gising natin. Nagkamali pa tayo ng gising natin. God is good. And all the time. God is good. God is good. And all the time, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo po tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia o mga Bible apps natin sa Psalms 133. Kung nakita po natin, say Amen. Basahin natin Psalms 133. It says, "Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robe. It is like dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing life forever." Basahin po sa Tagalog.
napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nito niya. Si Aaron, kapag ipinahi, umagos ito, nababasa pati ang suot na damit. Verse 3, katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa daong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Purihin niya ang salita. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hiningi po namin ang iyong gabay. Hiningi po namin, Panginoon, ang wisdom, Panginoon, ang karunungan ng bawat isa. Gusto mo, Panginoon, ang aming puso at kaisipan, Panginoon, upang mapahayag, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito. Basbasan mo, Panginoon, ang aming umagang ito, Panginoon, sa pakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Nalating ang sabi ng Amen. Ang title po natin sa umagang ito ay The Joy of Harmonious Relationship. Or harmony in relationship. Tayo po ba in harmony in relationship? When it comes sa ating friends, colleagues, kapitbahay, kapatid. Harmonious po ba ang ating samahan sa ating magkakapatid? Ating kasamahan sa trabaho? Amen po ba? Wala sa mga sagot. So, ibig sabihin, tamang-tama ang binigay ng Panginoon para sa atin na upang mapag-aralan natin in harmony of relationship. Sabi po dito, David stated that harmony or unity is pleasant and precious. Or this is of course within human relationship that we should be constantly developed. Karamihan po sa atin na hindi na tayo lalayo. Karamihan sa atin talaga ay hindi tayo harmonious. Amen po ba? Kahit yung mga nakaraan pa. Amen po ba? Wala na kasagot. In unity, pleasant, and precious. Napakahalaga. Sa pamilya pa lamang ay napakahalaga at napaka-importante ang relationship in harmony natin, in unity sa magkakapatid. Kung napapalitan natin sa TV, sa social media, lagi na lang ang sa relatives, sa family, hindi na tayo lalayo, ay nag-aaway sa lupa. Ang sabi nga ni Lapis bakit pag-aawayin niya yung lupa? Kapag namatay naman kayo, kaprasong lupa lang naman din ang aari niyo. Amen? Bakit kailangan mo pa na napakaraming lupa, napakalaki na ano pinag-aawayan nyo? Di ba, kapatid? Simpleng lupa, pinag-aawayan. Simpleng gamay, pinag-aawayan ng magkakapatid. Amen po ba? Sapatos nga lang ng magkakapatid, nag-aaway.
Tama? We focus on family. First. Second, ministry. Then the rest. Bakit natin pag-uusapan nito? Harmony in relationship. Bakit dito tayo nagkukulang? Mga kapatid, dito tayo nagkukulang. Sa loob ng bahay, sa pamilya, sa relatives natin, sa church, mga kapatid. Dapat tayo ay in harmony in relationship. Amen? Kaya dito, some delight in creating tension. Yan po tayo ha. Discredit others and fault finders. Hindi na tayo lalayo. This attitude must be solved. Amen po ba? Lagi may tensyon, lagi may pagtatalo, lagi may pag-aaway. Sabi-sabi, yung away ninyo, isinasabi mo pa sa kapitbahay ninyo, then ngayon, kayo untrending. Amen? Kailangan natin ito, ma-resolve ba? Maayos natin ito. Mga kapatid, huwag natin gamitin ang Facebook o social media para sabihin natin, ay isigaw natin kung ano ang pinagagawa ng kapitbahay o sino man. Yung kanino magalit. Sometimes kasi alam niyo pag galit tayo, marami tayong sinasabi. Hindi na natin nakokontrol kasi galit nga tayo. Diba? Hindi natin nakokontrol. Then out of control. Kaya ang sabi dito, the Holy Scriptures urge us to be united in spite of diversity. Ang banal na kasulatan ng mga kapatid, maraming verses sa Bible, maraming na mga propeta, ito'y dinidescribe lagi ito ang sinasabi. Bago kami dito mag-pray, sinabi ni Pastor yung about sa Corinthians. Kung aralin natin ng Corinthians, kay Pablo ay saksakan talaga ng sakit sa ulo ni Pablo. Lahat dito, kung ang Corinthians ay parang panahon natin ng mga iglesia. Amen? Nagtatalo-talo, may sino sige, wala. Sabi nga ni Pastor kanina hindi aangat ang worship natin kung walang worship leader. Dito kailangan ako ang number 1. Diba? Hindi. Pag wala yung pag wala, hindi magiging maganda ang tutugan kung wala mga musicians. Walang gitarista, walang bassista, walang drummer. Maganda sa drums eh. Pero hindi na tinataas. Whether leaders tayo, hindi leaders ako. Wala kayong magagawa, wala ako. No! Hindi ito magiging ganap kung hindi tayo harmonious in relationship. Kaya dito, the joy of harmonious relationship produce the following. Ito na po yun. Unity. Okay? Unity. Hindi magiging harmonious o hindi tayo magiging unite o hindi tayo in harmony in relationship kung wala unity. Ang sabi dito sa Romans 10:12,
Romans 10:12? Meron po ba? Okay, Romans 10:12. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. Hindi ko ikaw ay Hudyo o kaya ikaw ay Greek, pero isa lang ang Diyos ninyo. Kakaiba tayo ng pananaw, kakaiba tayo ng mga ugali, kakaiba tayo ng buhay, kakaiba tayo ng antas. We are different of status, but still one God and one Lord. Amen? Kahit hindi kayo, may sabi na isa sa mga kilala ko na, ang malaga, kahit di tayo nagkakasundo, hindi tayo nag-aaway. Di ba? Parang nagulo na ako. Ang malaga, kahit di kayo nagkakasundo, hindi kayo nag-aaway. Ang sabi dito sa Ecclesiastes 4:9, two are better than one because they have a good return for their labor. Verse 10, if either of them falls down, we can help the others up. But pity anyone who falls and has no one to help them. No man is an island. Hindi natin magagawa, hindi natin kaya. Kung tayo nag-fall, kung tayo nahulog, sino tutulong sa atin? Kapwa rin natin. Kaya po, next, dito po, there is unity in spite of diversity which will result in one overflowing joy. Huwag tayo lagi nakasimamot. Minsan na-misinterpret tayo, wala nakasimamot tayo. Overflowing joy. Lagi tayong masaya. Kahit na wala ng pera, kahit andyan na yung Juna at saka si Judy. Ganun ang buhay natin mga kapatid, Juna at Judy. Lagi merong tayo kasalubo. Juna, ang pagbabayad mo. Kahit ano man yan bayarin mo. Andyan na, Judy na. Overflowing joy. Sa kabila, mga kapatid, na nangyayari sa buhay natin, ang pagtatalo, hindi pagkakasundo-sundo natin, mga kapatid, andun pa rin yung overflowing joy natin, mga kapatid. Next, gladness and happily in one accord. Kahit na wala kang pera sa bulsa, magala ka pa rin with gladness. Bakit? Buhay ka. Provide ng Panginoon ang iyong mga kailangan. He provides everything. Amen? Next, closeness to one another. Ito mga kapatid Hello? Closeness to one another. Dito sa na to, part na to, alam ko ito, magkakasundo ito Magkakachokran daw ito Pero dito sa kabila ito, magkakasundo rin ito Diba? Dapat next time naman, sa susunod naman na pagdating natin dito, shackle naman tayo mga kapatid. Lagi naman kayo magkakasama siguro sa bahay. Lagi naman kayo nagkikita. Lagi naman kayo nagmamaritisan. Di ba? Lagi naman kayo nag-uusap Hindi mag-shackle naman kayo. Amen? Yung mga nasa likod, dito naman sa harap. Di ba? Amen mo ba?
closeness to one another. Ito ay pinakamatanda ng salita. Lahat ng pangangalaga ng mga pastor sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ng mga pastor at iglesia, ito ay laging pinag-uusapan at ito ay laging tinuturo, yung closeness to one another. Amen? Laging may barrier. Amen po ba? Amen po ba? Tama po ba? Next, harmonious living. Huwag na natin ipagkaila, mga kapatid. Lahat tayo. Harmonious living. Nagkagawa ba natin? Gusto natin mag-unite kahit ang mga bansa ngayon sa panahon ito ay nagbabangayan. Alam niyo po sa Middle East, ang tinatawag na GCC o Gulf Countries Council. Alam niyo sila is mga air. Sinasabi namin, hindi ko sinasabi ito talaga ng word. Brotherhood sila. Pero konting kanti lang. Nagkakagulo sila. Lagi yun ang usapan sa Evangelical Council ng Alliance Churches sa Qatar. Any beliefs talagang open. Pero konting katimulan dyan, talaga sila nag-aaway talaga sila. Brotherhood yun ha. Nagtutulungan yun mga kapatid. Sa Middle East ha. Konting kanti lang yan. Konting problema lang. Mag-spark ng gulo yan. Kaya ilang taon ako sa Middle East, halos lahat yata, isa kasi ako alam mo, minsan may pagkachismoso din ako eh. Pero kasi halos lahat yun eh, na nakakalam ko. Nag-visit ako sa Dubai. Wala namang pinagkaiba. Pero nagpunta ako sa Sri Lanka, kakaiba. Sa Sri Lanka, walang unity. Ito lang. Kanya-kanya sila. Kaya mga kapatid, gusto natin lagi tayo ay yung harmony natin in one accord. Gusto natin, di ba mga kapatid? Gusto natin talaga eh. We worship in one body, together in unity. Amen? Gusto natin, di ba? Pero ang hirap, di ba? Bakit? Kailangan natin ito eh. Overflowing joy, gladness, and happily in one accord, closeness to one another, harmonious living. Number 2, power. Dito yung power ng magic ah. Power. Where unity is visible, there is a great power. Where unity is visible, there is a great power. Ang kasunod doon, blessings and glory. Blessing and glory. Next, anointing power of the Holy Spirit overflowing.
Hindi power natin, kundi ang power ng Holy Spirit will overflow through us. Kung merong unity, ito po ang the great power. We worship in unity, the Holy Spirit move in our lives. Hindi yung power natin, yung kakayahan natin. Kung kakayahan natin, ito yung mapapawid ka. Pero yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin, doon magsisimula ang unity. Amen? Kasi alam niyo mga kapatid, gusto nga natin unity, pero may lagi kami sinasabi. Real talk to mga kapatid. Lagi tayong may sinasabi sa kapatiran natin, lagi tayong may sinasabi sa kapitbahay natin. Diba mga kapatid, kapitbahay na naman. Lagi tayong may sinasabi, lagi tayong may pinapasarangan, lagi tayo, hindi matatapos, hindi tayo mag-reunite mga kapatid kung tayo ay may ganito. Kung lagi tayo may sinasabi, nagkikreate tayo ng tension, hindi natin ma-receive yung blessing and glory from the Holy Spirit. May unity nga, pero asan? Pansamantala. Pero kung unity, yung pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, doon makikita ang unity. Amen? Presence of God's abundance. Amen? Yung presensya ng Panginoon. Kasi hindi natin magagawa ito ng sarili mo lang. Kahit sabihin natin, napakahaba na, napakalayo na ng inaral mo para ito'y magawa mo. Magawa mo talaga yung maayos kang buhay mo, maayos yung pananalita mo, tahimik kang tao, aral na aral ka, kahit naman aral na aral, ganun din naman. Lagi naman sinasabi. Hindi discriminate ka pa nga eh. Amen? Pangatlo, exceedingly valuable. Exceedingly valuable. Basahin nga natin sa verse 3 ng Psalms 133, verse 3. Exceedingly valuable. It is like the dew of Hermon which falls on the mountain of Zion. For the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Sabi sa Tagalog, katulad din itong hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na lumilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Exceedingly. Sabi nga sa Job 29:19, tulad punong kahoy sa tabi na sa tubig ay sagana at ang mga sanga sa hamog ay laging basa. Exceedingly valuable. Mahalaga. Tayo mahalaga sa Panginoon. Amen? Exceedingly valuable. When there is unity, love, and power, it will be create an atmosphere of positive mind. Lagi may positive mind tayo, hindi lagi negative.
Nabalitaan na nga natin to negative na to. Sasabihin mo pa, isishare mo pa. Focus in positive mindset natin mga kapatid. Amen? Kasi kung kung wala tayong positive mindset, hindi natin ma-reach ang unity in one another. Gulo ang mangyayari. Confrontation ang mangyayari. Amen? Lagi natin gusto na gusto lagi natin na we worship in one body, in unity in Christ. But sometimes, we're not worshiping in one body, in unity in Christ. Kaya mga kapatid, focus, positive mindset. Pangalawa, cooperation, attain. Kung wala rin tayong cooperation attain, hindi natin to magagawa. Pangatlo, revitalize strength of relationship to one another. Ito po, palakasin natin ang relasyon natin. Simula sa pamilya natin hanggang sa ministry natin at sa tayo panig na lugar. Kung tayo ay katrabaho, ganoon din. Palakasin natin yung relationship. Hindi natin magagawa ito kung isang tao lang ang gagawa. Kailangan ito ng malakas at kasama. Kung gusto natin talaga maranasan ang kapayapaan at ang unity in body of Christ, di ba? Kailangan natin palakasin ang relasyon natin sa bawat isa. Kung hindi natin ito magagawa, walang mangyari, magulo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Pahina yung amen ninyo eh. Hindi nyo yata talaga magawa eh. Sa totoo mga kapatid, hindi talaga natin kaya gawin. Pero sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, kaya natin itong gawin. Amen? Amen? Ang hinayang sa likod eh. Amen po ba? Kaya natin to sa pamamagitan ni Kristo. Mahal tayo ni Kristo. Dapat ganun din tayo sa kapwa natin. Hopefully, nandito si Pastor Lee. Next Sunday, shuffle tayo, Amen po ba? Kasi pag magkakatabi kayo, nabubulungan pa yan, Amen? O, andito yung pastor natin, Andito si Pastor Lee. Expect niya yan sa Sunday, Shuffle, Kasi wala tayong closeness, Closeness natin. Ang relatives naman natin, kapatiran na natin na halos kasama na natin sa bahay natin, Andiyan na araw-araw na kasama, dito, Amen po ba? Okay, ang life lessons natin dito mga kapatid, we are like many notes in music chords. Kung related kayo sa music, where there is harmony, it produces great
sound of music. Ngayon po, natanong kayo mga kapatid, okay po ba ang tugtugan namin? Okay naman. Okay naman po ba? Isa ko lang ito mga kapatid okay po ba ang tugtugan natin? Because pati na kayo wala mong masyado practice Doon pa lamang mga kapatid, sa music, sa backup vocals, sa lead vocals natin dito. We set an example mga kapatid. Ngayon, kung may nagkamali isa, alam nyo, di ba? Naririnig ninyo. Amen? Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Hindi nagtatagpo. Minsan, mga kapatid, gagaya ng isang sound, isang music team, maaririnig natin yung sabay-sabay, ay talaga namang blending yung mga blending ang kantahan natin, awitan natin. Doon natin talaga, first way example this doon natin malalaman ang harmony ng sounds and music. Amen? Di ba kahit kaya tayo sa araw-araw natin ginagawa, nakikinig tayo ng sounds whatever it is, kung ano yung mga pinapakinggan ninyo, di ba narinig nyo yung harmony ng kanta? Nagugustuhan nyo Amen? Di ba pag may pinakinggan kayo, nagugustuhan nyo, di ba? So, ibig sabihin, their music, their song, there is one thing in unity. Amen? Ganyan po kung nakikita ng gagandahan natin yung pandinig natin, so, ibig sabihin, their music, nag-harmonious sila. It produces great sounds and music. Kaya, it serves the very purpose. The joy of harmony produce a unity of purpose in life. Ayun pa, the joy of harmony produce a unity of purpose in life. Hindi lamang sa music, hindi lamang sa buhay natin, sa pamilya natin, kundi sa ating mga ministry. Letter B, power to work together. Ito ang natutunan natin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Balikan po ang unity unity of purpose in life sa buhay natin. May purpose. Pangalawa, power to work together. At yung pangatlo, values that reflect our inward harmony of purposes. Amen? Last natin, paano ka mag-react sa mga taong sinisiraan ka? May hindi magsalita laban sa iyo ng talikuran at madalas kumukontra sa iyo. Kaya mo bang makipag-isa? Kaya mo bang makipagkaisa sa kanila at bakit? Napakabigat na tanong, di ba? Balikan natin ito. Ang importante na note nyo ito, bulay-bulayin natin mga kapatid. Ito ang unang tanong. Pangalawang tanong, paano ka magiging kasangkapan ng Diyos sa paglikha at pananatili ng pagkakaisa
at pagkakasundo sa inyong kaugnayan sa pamilya, sa pamayanan, at sa church you belong. Ito po ang itong iwan natin mga tanong, mga katanungan na ito pagbulan-bulayin natin. Ito, mga tanong na ito ay babalik pa rin natin sa araw natin ng unity, power, and exceeding valuable. Kaya mga kapatid, let us agree on our purpose in life to work together for God. Gawin natin. Implement natin. Gusto natin sama-sama tayo magpuri sa Panginoon na hindi nagtitigilan ng ganyan. Pupuri ka gano'n, meron nakatita ng ganyan. Makikita sa ano, diba? That's the truth. May purpose, mga kapatid. There's a purpose in our lives. Okay, implement natin ito. Simulan natin sa sarili natin. Simulan natin kung paano tayo makisama sa kapwa-tao natin. Amen? Diba, sabi nga po, nakikita ang ugali ng isang tao sa loob ng bahay. Amen po ba? Kung nagkakasundo nga ba sila o hindi? Alam ko hindi. Kung nagkakasundo nga ba o hindi? Simpleng salita, talaga nag-create ng tension. Isa pa nga na, pag-isip ko sa umaga. Diba? Pray, 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 pray. Pray. Amen? Pray. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon, pasensya na tayo. Yung prayer natin sa umaga, Lord, hawakan mo ang aking tenga, hawakan mo ang aking paningin, hawakan mo lalo ang aking bibig. Amen? Ay lagi natin hihingi sa Panginoon. Amen? Kasi pag-isip mo sa umaga, magkakasala ka na kagad eh. Makarinig ka lang ng hindi maganda eh. Away na to. Gulo na to. Amen? Kaya mga kapatid, ito ang ating pinag-aralan sa umagang ito ay hindi ako exempted dito. Ako ay kasangkapan din ng Panginoon upang mapahayag ang kanyang purpose, ang kanyang mga salita sa umagang ito. Kaya mga kapatid, unity, power, exceeding valuable. Amen? Tahimik niyo. Purihin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya sa atin. Nagpapaalala ang Panginoon sa atin na tayo ay work together. Teamwork. Kasi kung wala tayong teamwork, hindi natin magagampanin ito. Malapit na naman ang Christmas party natin. Ano kaya ang mangyayari? Amen? Work together, mga kapatid. Kung ano yung kung gusto mo maging part sa gawain, let it be. Diba? Para mapabilis.
preparation. Marami yan. Marami tayong gagawin sa mga susunod na araw. Christmas party dito, Christmas party doon, sa company, lahat, di ba? Lahat tayo harap eh. Di ba? Focus na. But still, work together in unity. Amen, mga kapatid? Amen? Amen po ba? Amen. Sa likod? Amen. Yun, amen. Work together in unity. Amen po ba? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, muli kami nagpapasalamat sa umaga ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paturuan. Marami kang pinapaalala sa amin, Panginoon. Lord, gusto namin ito, Panginoon. Gusto namin maging unite kami, Panginoon. Pero, Panginoon, sa sarili namin, Panginoon, ay hindi namin magawa. Marami kami sinasabi, marami kami iniisip, marami kami naririnig. Dalangin namin, Panginoon, ito ay hindi maging handang anuman ang mga naririnig namin, hindi ito maging handang upang kami ay maging harmonious in relationship. Hindi lamang sa pamilya namin, hindi lamang sa mga trabaho namin, kundi sa aming iglesia, Panginoon. We ask it in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, sa iba na ng Espiritu na patuloy na kumikilos sa aming Panginoon. We worship in spirit and in truth because we love you, Jesus. Lord, we exist, Panginoon, because we love you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na ito'y patuloy, Panginoon, na kumikilos ka sa bawat isa sa aming Panginoon. Kung wala kami unity, kung wala kami pag-ibig, wala kami unity, Panginoon. Without love, we cannot do nothing to unite every one of us. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga nito. Pinupuri ka lang, pinasasalamatan, Panginoon, sa iyong ginagawa sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa bawat isa sa aming Panginoon, na makita ka sa buhay namin, Panginoon, na mga kapwa namin. Lord, kami ay mag-set na example sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kasamahan sa trabaho, sa aming ministry, Panginoon, upang makabot namin, Panginoon, in harmonious relationship. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ko kumilos, patuloy mo kami turuan, Panginoon, patuloy mo kami ayusin, Panginoon. Ayusin mo, Panginoon, ang character namin, ayusin mo, Panginoon, ang aming mga gawain, Panginoon. Because we love you, we do this for you, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isa pa malakas na palakpak para sa Panginoon. Actually po, if we can have a good relationship with God, yung harmonious relationship natin towards each other, towards our brethren, it follows. Amen po ba? Kasi napaka-imposibleng hindi mo mahalin yung kapwa mo kung maganda yung relasyon mo sa Panginoon. Imposibleng hindi mo kaya ibukas ang kamay mo sa iyong kapatiran kung hindi maganda yung relationship mo sa Panginoon. Di ba po? Yun po doon nag-uumpisa eh. Kailangan po, magsimula po yung magandang relasyon mo sa Panginoon muna. And then, follow na din po yung, susunod na po yung harmonious relationship natin towards each other. Amen po ba? Ayan po. Kaya po, mahalaga po na unahin natin or i-build natin yung
yung relationship natin sa Panginoon. Dahil doon po yung pundasyon ng ating magandang samahan sa ating kapatiran at sa kung sino pa na ating makasalamuha sa ating kapaligiran, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga neighborhood. Tama po ba ako? Ayan. Amen po. Purihin ang Panginoon. So, salamat po, Brother Alan, sa umaga nito, sa mga salita ng Panginoon. Ayan po. And dadako po tayo sa isa pang maganda or mahalaga na gawain po, ang gawain po ng pagbibigay. Ayan po, kung gusto po natin maranasan ang pagpapala, magbigay po tayo. Amen po. Ito po yung lagi kong sinasabi na if we want blessing, then you need to open your arms. Ibukas mo ang kamay mo. Huwag laging pakabig. Huwag laging pakabig. Kundi, iganon mo naman yung kamay mo para pumasok ang pagpapala. Ayan, pag-iano ng Steve. At tinatawagan ko si Brother Alfie para panalangin ang ating kahit sa Lord. Hello. Bago tayo manalangin, gusto ko lang basahin yung sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. And then tatalon tayo sa 12 mamaya. Sasabi dito sa 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So sino dito yung gustong pagpalain? Sino dito yung gusto na maraming harvest? Wala? But, amen, syempre, gusto natin ng maraming harvest, gusto natin na pagpalain, di ba? So, basic principle na sinasabi dito sa verse na to, napaka self-explanatory na siya, di ba? Na whoever sows sparingly will reap sparingly. Ibig sabihin, pag nagtatanim ka ng kakaunti lang din mga aanihin mo. Amen? So, pag nagtatanim ka ng napakarami, marami din yung aanihin mo. So, kung gusto natin pagpalain, kung gusto natin mag-ani ng marami, kailangan magtanim din tayo ng marami sa ubasan Panginoong Kristo. Amen po? And sabi dito, kumbaga yung pinaka-condition niya, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So regardless of the amount of your giving, so it doesn't make sense or it doesn't matter kung hindi naman bukal sa puso mo yung pagbibigay. Diba? Kumbaga, it doesn't make sense na magbigay ka kung napipilitan ka lang magbigay. Kung hindi ka masayang nagbibigay. So, kapag ka nagbibigay tayo para sa Diyos, para sa ibang tao, kailangan yung bukal sa puso natin. Kailangan masaya tayo ibibigay yun sa Diyos, sa ibang tao. Amen po? And sabi pa dito, tatanong tayo sa 12, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. So meaning to say, hindi lang to para sa gawain, hindi lang to basta para sa gawain ng Diyos, hindi lang to basta para sa lingkod ng Diyos, sa love ni Pastor, sa mga bills ng church natin, sa mga binabayaran ng church natin. Kung hindi, it is your expression of how you thank God sa ginawa niya sa'yo, and how you will bless God in return dun sa ginagawa ng kabutihan sa iyo. Amen po? Mabuti ang Diyos sa atin. Pinagpapala tayo ng Diyos, di ba? Pag-isip pa lang natin sa umaga, yung buhay natin pagpapala na maraming blessings. Minsan kahit parang wala tayong pera, minsan kahit wala tayong, kumbaga hindi natin alam saan kukunin yung pera natin, di ba? Pero still nakakain pa rin tayo, still buhay pa rin tayo, still may panibagong pag-asang binibigay sa atin ng Diyos. Amen? So, doon pa lang sa mga bagay na yun, marami tayong dapat pagpasalamat. And sa pagpapasalamat na yun, dapat nakikita yung sa giving natin. Amen po? Kumbaga dapat nagre-reflect yung mga ginawa ng Diyos sa kung paano tayo magbibigay sa Kanya. Kung paano natin ibabalik yung kabutihan ng Diyos sa Kanya. Amen po? So, this morning, I wanted to encourage you na magtanim tayo ng marami sa Panginoon upang mag-ano tayo marami sa Panginoon. Amen po? Sige po tayo po natin tumalang tayo na lang. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa natutunan namin, Panginoon, mga salita mo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa ginagawa mong lingkod, Panginoon. Nawa, Panginoon, ano ba yung pinag-aralan namin, Panginoon, in particular, Panginoon, sa unity, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na isa puso namin ito, Panginoon. Magkaroon kami ng harmonious relationship sa bawat isa, Panginoon.
Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at sa gawain na ito, Panginoon, sa pagbibigay, Lord. We pray, Panginoon, na patuloy, Lord, na pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, hindi magbibigay, Panginoon, Lord, continue, Lord, to bless us, Panginoon, abundantly, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, mas makapagbigay pa kami, Panginoon, ng nararapat, Panginoon, may balik namin ng nararapat, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na sa mga halagang liligong, Panginoon, magamit ito, Panginoon, sa gawain sa Iglesia, Panginoon, upang lumaganap pa, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lord, we praise you, we magnify your name, Panginoon, at patuloy, Lord, na binabalik namin sa iyo ang pataas na papulit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Experience blessing, then try to open your arms and try to give something for the Lord. At higit sa lahat, yan po, hindi po lingid sa Panginoon yung ibigay po na kanya. Ayan, wag po tayo maminayang. Ayan, doon sa naranasan natin na, halimbawa, kulang na yung natin, pero papatunayan ng Panginoon yung katapatan niya sa atin doon sa maliit na pananampalatayang meron tayo. Ibigay mo kung ano kahit na maliit na halaga na yan na natitirang budget mo. Yan. Sa susunod, mga kapatid, i-ready na natin. Po. And mapalad din po tayo sa umaga nito bago po tayo dumako sa ating mga announcement. Nice lamang po natin i-welcome ang ating mga bisita. Yan sa umaga nito. Welcome po sa Visiting of Glory, Sister Deborah May Erie. Siya po ba? Kapag kaibigan po yan, Sister Angie from Aguinaldo, Ifugao. Praise God. Mawatang sa kapsat, mawatang ay, hindi kabata aking anak, din mayuyaw, kasakit, dyan na Mountain Province na mapankapsat. Kaya nagyama kayo ni Apo Diyos sa dito'y na lugar, kaya nagkita ka. Kaya sabay mo makapsat sa sanlay na ipagtangal daw na makita na kalutikin kan kanayon ko ha. Kaya Panginoon, naintindihan niyo po? Huwag niyo na pong alamin. Uri ng Panginoon, yan po, mga katribo po yan from Mountain Province, yan, sabi sa Ifugao, yan, kasama po yan. Uri ng Panginoon, na dito po kami sa Cavite na, and welcome din po, si Tutor Balbuena, pamakin po niya ni Sister Rehan. Pwede ka po bang tumayo? Ayan, tumayo, pwede tumayo ni Sister Deborah, para ma-recognize ka ng congregation. Ayan po. Welcome po kayo sa Visiting of Glory. And kung sa po, we want to welcome Brother Robert Austin Dandridge. Ayan po, nasa halikuran po yun siya. Yung, Lovey Loves po ni Sister Mary Ann. Welcome, brother, to the King of Glory. Ayan po, purihin ng Panginoon. And doon po sa ating mga announcement, alam niyo po ba kung ano yung meron sa Sunday? Hindi niyo po alam? Ayan, sasabihin ko na. Sa December 17 po, this coming Sunday po, ito po yung ating Christmas celebration. Ayan. Dito po yan sa church ha. Magsisimula po tayo ng 10 o'clock ng umaga hanggang 5 p.m. na po yan. So, after lunch po, tutuloy na po tayo sa mga ibang programa. So, yung mga gift niyo po, yung talents niyo po sa culinary,
dalhin nyo na po dito sa pamamagitan ng pagpuno nyo ng inyong mga packs ng masasarap na pagkain dahil pack blessed po tayo. Ibig sabihin po, baon po tayo, kanin, ulam, dessert, anything po na pwede po natin mabitbit. Huwag na po tayong uuwi after po ng service po natin. Magsama-sama, pagsama-samahin po natin ang pagkain dyan. Dito po lahat tayo kakain. Amen po ba mga kapatid? Carry po ba yun? Bakit parang pagkagano ng usapan, napakahina ng ano, katingin nyo. Carry po yan. Minsan lang po sa isang taon po natin sinaselebrate ang ating Christmas. Kaya po, at saka isang araw lang naman po yun eh. Kaya nga po inusog natin na ginawa natin December 17 para hindi po na mapektuhan yung December 24, 25 po natin. So, pat lang po tayo. Pat bless po ha mga kapatid. Kanin, ulam, dessert, anything na pwede natin madala. And open din po tayo kung sino po mag-pledge o open po gusto nyo pong yung heart nyo po hinihingi po ni Lord na gusto nyo pong magbigay. Approach nyo po si Ate Del. Anything in kind, in cash, approach nyo po si Ate Del regarding po sa mga gift po yan or mga pledges nyo po dyan mga kapatid. Ayan po, December 17, sabihin ko sa katabi mo, sa December 17 na yan. Ayan, sige, sabihin mo sa katabi mo, bring your own baon. Pero tagihan niyo yung baon nyo ha, baka naman pag isang tao lang yung ilalagay nyo sa baonan. Siyempre, para may share din tayo sa iba. Kaya, dagdagan natin. Ayan po. Amen. Hallelujah. And doon sa mga mag-special numbers po, magki-coordinate po kami ni Joshua para po maayos namin yung programa. So far po, meron na po tayong dalawang sure na mag-special numbers, ang WM at ang Kids Ministry po. So yung mga interesado pa rin po magbigay ng kanilang mga special numbers, mag-approach po kami ni Brother Joshua. And meron din po tayong gift for Jesus. Mag-prepare po tayo ng sobre na isasabi po natin sa Christmas tree. Yung allocation po, yung malilikom po na mga halaga doon sa mga gift for Jesus ay iaalan po doon sa department o doon sa mga pangangailangan ng church na kagaya po ay wala pa. Bakit tinanggal nyo yung keyboard? Napakaganda ng keyboard bagong-bago. Ayan po, noong December last year, 2022, yung gift for Jesus po, yung nalipon po doon, yun po yung dinagdagan ni Ate Del para makabili po tayo ng bagong keyboard. So yun po, may pinupuntahan po yung ating ibinibigay. Hindi po yan pinagmimerienda ng Board of Elders. Yan. May pinupuntahan po. Kaya sana po, kung kinakato kayo ng paghinihi po ng Lord ng mga puso nyo magbigay, ibigay niyo po. Ayan. Amen po ba mga kapatid? Mag-prepare po tayo siguro yung sobre for gift for Jesus. Doon na lang banda sa kay Ate Glo. Para pagpasok po, bit-bit nyo na. Kasi meron po yung, sabitan ko po yung offering envelope po natin. So yun, kay Ate Glo po, kunin yung mga sobre po sa gift for Jesus. Yun po yung ating announcement para po sa ating Christmas celebration. Meron pa po may practice pala ang mga kids natin. Mga Sunday school kids sa Saturday po, 2 p.m. So yung mga parents po ng ating mga Sunday school kids, please po payagan niyo yung mga anak niyo. Sa Saturday po yan para sa kanilang final practice. At ang WM din po, meron din po practice sa Saturday after po ng Dole Watch. And mamaya po, alas 2, bumalik ang kababaihan, may fellowship po tayo, and practice na rin po. Yun po yung ating announcement sa ating Christmas celebration. And tuloy-tuloy po yung ating gawain. Ano po? Every Wednesday po ang ating prayer gathering, 3 p.m. po. Pinungunahan po ito lahat ng ating mga masisipag na mga prayer warriors po natin. And ang ating Dole Watch naman po, every Saturday, 5:30 a.m. na din po natin ang lahat. Kung sino po yung mga available sa mga oras na yan, sa mga araw na yan, welcome po kayo sa araw ng Wednesday at Saturday. At ang ating Sunday po, Sunday service, ang ating Sunday school po, 9 a.m. for both kids and adults po yan. At ang ating divine service po ay 10 o'clock onwards po. So,
council. Hindi ko na po iisa-isahin lahat. Kasama po yung dalawang newly members ng ating council. Yan, huwag niyong i-chapera yung sarili niyo, kasama na kayo. Whether you like it or not, kasama na kayo. Yan, uli ng Panginoon! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Yan. Ito po, tayo po na kayo tumayo at inaanyayahan ko po muli si Pastor Lee para po sa ating benediction. Bago po tayo magbukas na aming panalangin, pinatawanan ko po si Masaro. Taro, hindi ka dito. Dito lang. Alam niyo ba itong batang to eh, pinapaspas sa sinapupunan ng namin nila. Kaya nakita ko nagkamit ay paano lumaki. Sabi sa Jeremiah 29:11, sabi, sapagkat pagid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. No, talagang lagi na may plano ang Panginoon ko sa iyo. Mga planong hindi mo ikasasama, hindi mo ikakasama, kundi para sa iyong ikabubuti. No? Patuloy ka lang maglingkod, patuloy ka lang magsilbing kung ano ang naatas sa iyo ng Panginoon Diyos. No? Ito yung mga planong magdudulot sa iyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen. Ha? Kung ito po ay sinabi ng Panginoon Diyos kay Masaro, sinabi rin ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Lagi po natin dadaan sa pagmulat ng ating mga mata. Meron tayong pag-asa at puno-puno tayo ng tagumpay sa ating buhay. Itaas po natin ang kanang kamay tungo kay Masaro at tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ni Masaro. Alam namin, Panginoon Diyos, napakaganda ng plano mo sa buhay ng Panginoon. At alam namin, Panginoon Diyos, punong-puno ng tagumpay ang kanyang kinabukasan. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang ingatan. Patuloy, Panginoon Diyos, alagaan, lalo-lalo na, Panginoon Diyos, ang kanyang espiritual na buhay, maging ang kanyang pisikal. Panginoon Diyos, pagpalain mo, kaya sa kanyang lahat ng kanyang pangarap. Alam ko po, Panginoon, alam po namin, Panginoon Diyos, ang plano pa rin mo ang mangingibabaw sa buhay niya. Pagpalain mo si Masaro, Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang kanyang ina. Hindi, Panginoon Diyos, porque malayo ang kanilang destinasyon. Alam namin, Panginoon Diyos, nag-iisa, nagkakaisa ang puso at isipan nila na maging mabuting bata si Masaro, Panginoon, sa iyong patingin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at patuloy, Panginoon Diyos, dagdagan mo pa ng malawak at mahabang buhay upang lalo't makita niya, Panginoon, ang maganda mong pangarap para sa kanya. Salamat po at aming tinatalaga sa iyong kamay ng pag-iingat, sa iyong makapangyarihang kamay, balutan mo siya ng iyong makapangyarihang buto. At magministeryo sa buhay niya ang walang Espiritu. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong gagawin tagumpay sa buhay ni Masaro. Pagpalain po niya. Ang lahat po ay magsabi na namin. Hindi po, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Salamat po sa mayamang salita ng ating narinig. Napatuloy po tayong magkaisa. Sabi nga po, ang sabi po na salita ng Panginoon Diyos, oneness and togetherness. Dahil ang gawain ng Panginoon Diyos ay gawain din po natin. Kaya po tayo ay kapwa ang manggagawa ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Panatilihin natin yung pagkakaisa sa lahat ng bagay. Panatilihin natin yung pag-ibig sa bawat isa. Dahil tayo ay inibig ng Panginoon Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos at tayo po namin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong presensya, sa aming kalagitnaan. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ganon din sa buhay ng aming tagapagsalita sa umaga dito. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng salita mo, na muli mo kaming tinuruan, Panginoon Diyos, upang sa pagdakpang namin ang aming buhay pananampalataya, makita namin, maunawaan namin kung ano, Panginoon Diyos, ang dapat namin gawin. Na ito po ang itinuturo mo. Panginoon Diyos, sa aming pag-iwalay,
hindi kami lalabas sa presensya mo. Lagi mo kami samahan, lagi mo kami bigyan. Pagpalain mo po ang lahat ng trabaho ng bawat isa. Pagpalain mo po ang aming mga anak, mga apo na nag-aaral, Panginoon Diyos. At ingatan mo kami, Panginoon Diyos, sa kumakalat na sakit, yung walking pneumonia, Panginoon Diyos. Dalangin po namin, balutan mo po, Panginoon Diyos, ng iyong makapangyarihan dugo ang bawat isa at ang bawat sambahayan, Panginoon. Panginoon Diyos, dalangin po namin, huwag mong pababayaan ang aming hapagkainan, Panginoon Diyos. Dahil sinabi mo po sa iyong mga salita, hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwanan. Ang biyaya ko ay sapat para sa bawat isa sa atin, Panginoon. Panginoon Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa iyo po ang lahat, Panginoon Diyos, lahat ng bagay. At ito po ang aming dalangin sa mga pangyarihan, pangalan ng anak, ng Espiritu, at ng Diyos, Panginoon. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Praise.